panahon ni Pangulong Duterte. Ngunit mayroon din naman na pinasimulan at sinisikap tapusin sa loob ng kanyang panunungkulan. Kabilang sa mga ito ay ang evacuation centers at kamakailan lang ay ang mga ipinatayong quarantine at isolation facilities nang tumama ang COVID-19 pandemic sa bansa. Ang naisip ko doon, pandemic, kung hindi si Duterte, kung sino-sino lang na naging presidente, paano niya pakainin yung tao sa buong Pilipinas? Hindi nila kaya ayuda nga pinipili lang. Pero si Duterte, ako nakatanggap ako ng 2 beses ng tag 8,000. Kay Duterte? Isa sa pinakamahalagang proyekto na pinakikinabangan na ngayon ay ang Metro Manila Skyway o ang Skyway 3 na nagdurugtong sa North at South Luzon Expressways. And we're on track, sir, para sa goal natin na ibalik ang EDSA sa original capacity. Already 70,000 cars a day are passing through Skyway Stage 3. Infrastructure projects na naglalayong mapagaan ang trapiko sa EDSA, ang Estrella-Pantaleon Bridge na kumukonekta sa mga lungsod ng Makati at Mandaluyong, Tala, ilang malalaking railway projects sa Metro Manila at karatig lugar ang naging progresibo rin sa ilalim ng DBB program. Isa na rito ang Metro Rail Transit Line 7 na may 14 na istasyon na magmumula sa Quezon City patungo sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Umusad na rin ang konstruksyon ng Light Rail Transit o LRT1 Cavite Extension Project noong 2019. Nitong Hulyo lang ay natapos at nagsimula ng operasyon ng LRT2 East Extension kung saan napalawig ang linya ng tren hanggang sa mga lungsod ng Marikina at Antipolo sa Rizal Province. Nagsimula na rin ang Metro Manila Subway na tinaguri ang Project of the Century na kokonekta na dadaan sa ilang lungsod sa Kalakhang, Maynila. Inaasahan ang partial operability nito sa katapusan ng taong 2022 na susundan ng Manila-Clark Railway Project kung saan inaasahang makapagsisilbi na ito sa publiko para sa biyaheng Tutuban-Malolos sa taong 2023. That the Philippines built in relation to the Department of Transportation is not all about addressing infrastructure. It goes beyond that. Malapit na ho yung oras namin sa termino ng ating Pangulo Presidente, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Hahabol ko kami ng gawain. Pakiusap. Bigyan nyo kami ng tiwala. Pabaunan nyo kami ng dasal. Pag kami nakasaksid, tayo din po ay magiging happy. Kasama pa sa mga proyekto na naglalayong maiayos ang traffic congestion sa EDSA ay ang Parañaque Integrated Terminal Exchange at ang EDSA Busway. Ilang domestic at international airport din ang naisaayos at binuksan sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Una na rito ang upgrading ng Ninoy Aquino International Airport na mula sa pagiging worst airport ngayon ay kabilang na sa 10 most improved airports. Nariyan din ang Bohol Panglao International Airport, Bicol International Airport, Mactan Cebu Airport, at ang modernong Clark International Airport Terminal 2 na tampok ang mga state-of-the-art features at koneksyon nito sa Train Express na makapaghahatid ng mga pasahero sa Metro Manila sa loob lang ng halos 1 oras. This structure before us reflects the administration's unyielding commitment to improve the quality of life of every Filipino by providing big-ticket infrastructure projects such as this that will improve connectivity, mobility, create jobs, and disperse economic activity to the regions. Nakabawas rin sa mabigat na trapiko sa Metro Manila ang pagbubukas ng North Luzon Expressway o NLEX Harbor Link at Laguna Lake Highway. Natapos na rin ang 30 kilometrong Central Luzon Link Expressway na nagdudugtong sa pagitan ng Tarlac at Cabanatuan City. Ilang bypass roads din ang naipatayo sa iba't ibang lugar gaya sa Plaridel, Bulacan, Sariaya, Quezon, Batangas City at Sorsogon City. Habang sa Visayas at Mindanao, nakatakda na rin buksan ang 11-kilometer coastal road sa Northern Samar, bahagi ng Davao City Coastal Road at ang 1 bilyong pisong proyekto para sa rehabilitasyon ng Marawi City. This mother and her daughter, who are first-time passport applicants, also do not mind paying more for a passport with 10-year validity. Kahit na mahal yung bayad, kung mahaba naman po yung expired ng passport, okay na po yun. Yakap ni Dalquez ang punong ehekutibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalquez ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Sinaksak umano ni Dalquez ang kanyang amo matapos siyang pagtangkaang gahasain. Subalit inapela ito ng Philippine government. Naabswelto ang Pinay worker sa Bitay matapos baliktarin ng Court of Appeals ng Alain ang guilty verdict. Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalquez. Sabi ko kasi, nabi ko, tayo ninyo yan. Sabihin ko sa inyo, I will immediately order the suspension of the employment. Anyway, when you learn about this, Emirates, that if they kill
Dalkes, I will declare a total ban. That I said, the President respect your justice system, but the President feels that if you hang his countrymen, then he just has to declare a total deployment ban for the entire United Arab Emirates. So, after that, Mr. President, 2 months after, we learned na kinumute yung sentence niya of death to only 3 years. Si Duterte, nagdagdag ng pensyon namin. Yeah. At saka, wala nang mga adik, nangatakot dito mga adik. Natigil sila kay tuktukon man yung pinto. Wala na nag-adik. Ngayon, maraming adik. Kaya gusto ko si Duterte maging presidente uli. Okay na?